Sa dami ng gustong makaalis sa Tacloban, hindi po lahat ay kayang maisakay sa C-130 na nandoon. Prioridad pong maibiyahe ang mga may sakit. Mula sa Tacloban City, nakatutok live si Susan Enriquez. San? Mel, mag-iisang linggo na mula na maghasik ng lagim ang bagyong Yolanda. Pero karamihan sa mga nakausap natin sa mga taga-Tacloban, gustong umalis. Dahil sa paglipas daw ng araw, hindi bumubuti ang kanilang sitwasyon. Bagkus ay lalong lumalala. Kaya gusto nila makaalis sa lalong madaling panahon sa kahit anong paraan. Narito po ang aking report. 6 na araw matapos manalasa ang bagyong Yolanda, parami ng parami ang nais umalis ng Tacloban. Mahaba ang pila. Bata, matanda, lalaki at babae. Sa kanilang mga mukha, bakas ang kawalan ng pag-asa. Walang matagal na paghihintay. Ang mahalaga, makaalis sila ng Tacloban. Iba-iba ang dahilan. Wala na silang bahay at ari-arian. Wala nang kabuhayan. Pangamba sa kalusugan. Walang makain. At ang pangamba sa kanilang kaligtasan. Bit-bit ang anumang nasalba sa bangis ni Yolanda, mahirap daw magsimula ngayon sa Tacloban. Dahil sa paglipas ng araw, tila lumalala raw ang sitwasyon. Karamihan sa reklamo, di nila maramdaman ang tulong ng gobyerno. Mula sa relief goods hanggang sa pagbibigay sa kanila ng seguridad matapos ang bagyo. They were telling that ang daming relief, ang daming countries na nag-ano sa amin, tumutulong. Hindi ko maramdaman. If you could just see Tacloban, wala ni isang improvement, wala. Ano ba, nasaan ba sila? Wala kaming na-feel. Marami na rin patay, tsaka kakasakit yung mga bata, kaya lalayo lang muna kami. Sa maliit na gusaling ito, di kalayuan sa airport, ito ang nagsisilbing klinik. Di magkamaya ang mga taong nais magpatingin ng kanilang kondisyon. Mula sa mga tinamong sugat at pinsala sa bagyong Yolanda, ang iba, kailangan lapatan ng lunas dahil sa taglay na karamdaman. Sakaling malala na ang kondisyon ng isang tao, kasama siya sa priority list ng sasakay sa C-130, gaya ni Marites Cabindo. Nababad sa tubig ang kanyang bagong silang na sanggol, kaya nanlalamig ito. Kailangan itong magamot sa ospital. Gustuhin man daw ni Marites na ma-breastfeed ang anak, walang gatas dahil mismong siya ay walang makain. Nababad po ako dahil linigtas ko yung mga anak kong 6. Dahil ataas na yung tubig po. Wala kaming makain. Lahat wala. Kahit paano sina Marites makakasama sa susunod na biyahe ng C-130 paalis ng Tacloban. Pero ang ibang walang mabigat na dahilan, patuloy na maghihintay sa susunod na biyahe maglilikas sa kanila palayo ng Tacloban. Kaya sa bawat lapag ng C-130, ang mahabang pila ng tao na pamilya halos magbalyahan sa kagustuhang matakasan ang naranasan daw na tila dilubyo. Mel, sa kagustuhan ng mga kababayan natin dito sa Tacloban City na makaalis na sa lalong madaling panahon, dito na sila nagpapalipas ng magdamag sa airport sa pag-asang mapasama na sila sa listahan ng mga maaaring makasakay kapag lumalapag dito ang C-130, lalong-lalo na yung walang mga pera. So sa C-130, wala silang kinakailangang gastos dahil kung wala kang pera, hindi rin naman sila makasakay doon sa mga commercial planes. So yung iba, talagang dito na nagpapalipas ng magdamag. Nung dumating kami kanina dito, tanghali, maigsi-igsi pa ang pila, pero habang lumilipas ang oras, hanggang sa kumagat ang dilim, mas lalong humaba ang pila ng mga taong nagnanais na makaalis na sa Tacloban sa lalong madaling panahon. Mel? San, linawin ko lang, no? Meron ng mga commercial flights dyan, San? Tama, Mel, ano? Pero ang commercial flight po dito, yung pong galing ng Manila, direct flight to Tacloban, wala pa po yan. So ang mangyayari, kung gusto niyo po pumunta dito sa Tacloban from Manila, pupunta muna kayo ng Cebu. And then from Cebu, meron hong mga commercial flight dyan from Cebu going to Tacloban, mga 30 minutes lamang yung biyahe. Pero syempre, Mel, limitado din yung lipad ng mga commercial flight. So, at hindi rin malalaking eroplano yung ginagamit, kaya hindi rin ganun karami yung naisasakay ng mga pasahero, Mel. Oo. Pero yung mga eroplanong galing dyan, ganun din ba ang ruta, San? Oo, ganun din, Mel, kasi wala pa talagang commercial flight na from Tacloban nakakadiretso ng Manila. So, bali talaga ang nagiging ruta dito from Tacloban, didiretso ka ng Cebu at Cebu, babalik ng Tacloban. So, kaya yung mga kababayan natin, yung mga nakasabay ko kanina sa airport from Manila, lahat sila papunta ng Cebu at doon sila sumakay ng eroplano papunta dito sa Tacloban. Oo, maging yung C-130.
Yung C-130, Mel, may mga biyahe na diretso ng Manila, pero meron din mga biyahe ng Cebu. Kaya kanina, dalawa yung pila. Merong pila na papunta ng Cebu, merong pila na papunta ng Manila, pero talagang pareho yung haba nito. Talagang parating yung mga kababayan natin na dumarating dito at talagang pamilya yung nagdadatingan at pumipila sa pagnanais na makasakay sila doon sa mga flight ng C-130. Actually, kahit halimbawa, ang gusto nila, biyaheng Manila, pero kung merong masisingit sa kanila papunta ng Cebu, sumasakay na sila doon para lang makaalis na sila ng Tacloban, Oo Mel. nga. So, bali ilang C-130 ang nagbabiyahe dyan para lamang magdala ng mga pasahero galing dyan sa Tacloban, San? Alam mo, Mel, hindi namin mabilang kung ilan yung mga C-130 na lumalapag dito at nagsasakay ng mga kababayan natin. Kasi gaya kanina, may lumapag dito ng mga C-130 galing ng Singapore. Nagsakay din yun ng mga kababayan natin at hindi lang natin alam kung saan ang diretsyo nito, kung papunta ito ng Cebu or Manila. Pero yung ibang mga dumarating dito ng mga C-130 galing sa ibang bansa, ay nakikita naman natin na nagsasakay talaga ng pasero. Talagang kasi, Mel, pag nakita mo yung pila, alam mo, tinitiis ng mga kababayan natin yung matinding sikat ng araw, nakapayong lamang sila, nakabilad, nakasalampak sa semento, may kasama mga bata. Sa pagnanais lang nila na huwag silang mawala sa pila, makapagpalista at makasakay doon sa mga eroplanong papaalis ng Tacloban, Mel. Ibig sabihin ba niyan first come, first serve lang? Yang mga pasahero, San? Ganun lang kasimple? Parang gano'n na nangyayari. Yes, parang gano'n na nangyayari, Mel. So, kailangan makapagpalista ka. Pero sabi ko nga doon sa report ko, kaya meron silang maliit na clinic dito. So, tinitingnan nila doon kung sino yung may mga emergency case. Halimbawa, may mga sakit na kailangan ng malapatan ng lunas, yung mga sanggol na kailangan madala sa ospital. So, yun yung nagiging priority. Pero syempre, kahit may mga priority, marami pa rin naman yung na-accommodate. Kaya yung mga medyo makakapaghintay-hintay pa, talagang maghihintay sila sa mga susunod na flight ng mga C-130 na dumarating dito sa Tacloban, Mel. San, nabanggit mo, meron yung C-130 galing ng Singapore. Nung pagdating ba dyan, anong dala nung C-130 na yun na galing ng Singapore, San? Well, yung nakita ko, Mel, para mga relief goods ito, mga box no? Pero yun nga lang, dahil nakikita to ng mga kababayan natin na dumarating dito, mas lalo tuloy tumitindi yung kanilang sama ng loob na nakikita na nila lumalapag yung mga relief goods. Bakit hindi nila nararamdaman? Bakit hindi nakakarating sa kanila? Saan nga? Samantalang nakikita nila ang paglapag dito sa... Yun nga ang malaking tanong din natin, Mel, ano? Kung, Wala, sige, at yun din, ang talagang wala ako nakausap dito sa mga kababayan natin na nagsabi nakatanggap sila ng relief Naabutan goods sila. sa gobyerno man o maging sa ibang bansa na nanggaling. Sinasabing idinodonate para sa mga biktima. Mel. Sige, hanapin mo, San, ha? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.